Ito na tayo sa usapin ng Aljo Bendijo sa DCXL News. private hospitals may raise rates by 15%. Makakausap natin bayan, mga igsoon, Dr. Jose Rene de Grano, ang Pangulo ng Private Hospital Association of the Philippines or PHAPI. Dr. de Grano, magandang umaga. This is Aljo Bendijo. Doc, live na po tayo sa DZXL News 558 RMN Manila. Magandang umaga, Aljo, at sa ating pong mga taga-subaybay. Opo. Totoo ba itong balita na kayo po ay magtataas po ng rates by 15% para po ma-maintain ang inyong normal operasyon? Bakit ho? Ganito po yan. Actually, hindi lang po ngayon. Actually, nag-umpisa na yan last year pa. Siguro yung last 2 quarters ng 2024, dahil sa nung tayo magkaroon ng inflation ng mga around 3 to 4%, nagtaas na sila ng mga around 5 up to mga 10% yun. Yung last year pa po yun. So, hindi naman lahat. Depende yun kung sa tingin nila ay nagkukulang yung kanilang operational expenses dahil sa taas ng mga ng cost ng mga bilihin, supplies, gamot, equipment, etc. At nadagdagan pa yan ng pagtaas po ng sweldo ng ating mga kawani, lalo-lalo na ang mga nurses. Kasi nagtaas ang gobyerno ng up to 35,000 per month. Noon po nag-a-average lang ang ating mga pribadong ospital na mga around 15,000 to 20,000 per month sa ating mga nurses. So malaki po yung hinabol ng mga level 2 at saka level 3 hospitals. Yun po, ang main cost ng pagtaas po ng ating mga hospitalization cost. Yan na po. So, panibagong pasanin na naman ito ng ilan nating mga kababayan that they may have to pay at least, hindi lang siguro 15, 18% na ito for hospitalization. Opo. Estimate lang po actually Okay. yung mga 18. Estimate 18. lang yan. At saka hindi lahat po nagtaas. Hindi naman lahat. Ang amin lang pong sinasabi doon sa aming mga kawan, mga kamiyembro is kung magtataas kayo, dapat naman mag-improve ng services. At yung isa pa po dyan, siguro hindi rin masyadong naramdaman ng ating mga kababayan nung pumasok ang 2025. Kasi if you will note, lumaki po ang benefits natin sa PhilHealth. So, paramihan yung deduction ng PhilHealth po. Halimbawa, kayo na-operahan, kung dati ay 20,000, naging almost 40,000. So, ibig sabihin, kung nagkaroon man ng increase, hindi masyado naramdaman kasi malaki ang ibinabawas dahil po sa lumaki ang benefits ng ating mga kababayan sa PhilHealth. Opo. Ito ba'y makakatulong sa sahod ng mga nurses? Medyo mababa daw ang sahod ng mga nurses sa mga private hospital. Yun po, pinipilit po namin na ipantay yan Okay. sa government. Kasi, pero pag-usapan natin ay yung mga maliliit na hospital, level 1, talagang wala pong pagkukunan yung mga yan dahil hindi naman po ang mga serbisyo yung binibigyan nila ay katulad ng mga level 2 at level 3 hospital. Mga Okay. basic lang po yun. Opo. How about the services with this na may increase? Gaganda ba ang serbisyo ng mga miyembro ng PHAPI? Yun nga po, sinasabi namin sa aming mga miyembro, if mag-increase kayo, kailangang pagbutihin nyo ang serbisyo. Kasi po, minsan talaga namang mga pasyente, magreklamo sila, mataas na nga, tapos hindi pa maganda ang serbisyo. At saka very highly competitive po ang ating mga pribadong ospital sa ngayon. Bukod sa, siyempre, nandyan yung mga libre na supposedly government facilities, di ba? Libre sila.
di ang isa pong malaking kompetisyon yun. Pero sa mga in-between mga private hospitals, nagkukumpit din po sila. Kaya hindi sila pwedeng magtaas talaga ng magtaas dahil hindi sila pupuntahan ng ating mga kabayan. How about yung these reimbursements from PhilHealth? Ngayon pong nag-anunsyo yata ang PhilHealth, disbursement of over 91 billion pesos in benefit claims for the first 4 months of the year. Tama po yun. Yun po na may naramdaman ng ating mga ospital. At nagpapasalamat din kami dahil medyo mabilis po ang turnover, no? Yung payment ng mga ating mga present claims. Ano? So, hindi na po sila nahihirapan na laging humabol. Ano? Pinakabol nila. Ngayon po, medyo mabilis po ang pagbabayad nila. Opo. So, in general, makatwiran ho ito. Makatwiran ang paniningil na mas mataas na ng rates ng mga private hospitals. Kasi po, hindi kami po binibigyan subsidiya ng gobyerno katulad ng government facilities. Ano? Wala kaming pagkukunan ng pagbabayad namin sa lahat ng aming mga gastusin kung hindi natin itataas yung hospitalization cost. Kasi pag ganun po, talagang halos to the point na either i-downgrade namin ang ating facilities para makaka-cope kami dun sa tumaas na overhead expenses. Kaya ang ano po yan, binabalance po yan para lang po maipagpatuloy namin ang aming serbisyo sa ating mga kababayan. Kumusta naman po, may iba po ako, Dr. De Grano, dito po sa problema naman ng ilang mga na-ospital. Na sponsored na mga natalong mga politiko nitong nakaraang eleksyon. Kasi meron yata kayong concern ni Reyes of over more than billion piso na, or 7 billion. Ito yung huling natanggap natin balita, over more than 7 billion pesos worth unpaid medical services ni render sa ilalim ng government's medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Opo. Kumusta na ho yun? I-explain ko po na yung pong around 3 to 7 billion, yun po ay estimate namin ng lahat ng MAIT funding sa ating mga pribadong ospital. Karamihan naman po yan, nung makipag-usap kami si Secretary Albosa at saka Yusek yung ay naibigay na daw po nila, na-release nila. Good. Pero meron pong mga almost 1 billion na hinihingi pa po ng ating ibang miyembro at pinangako naman po nila na gagawa nilang paraan na ma-release ito within 1 or 2 weeks po. Oo. Sige po. Maraming salamat, Dr. Rene De Grano, ang Pangulo ng Private Hospital Association of the Philippines. Good morning. Salamat din po at magandang umaga. Pirada.